ang ating daily gospel meditation. Magpasimula tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo at sumayo rin. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, bigyan mo kami ng lakas loob na kilalanin ang iyong mga biyaya, ang iyong kapangyarihan, at ang iyong presensya sa amin na sa nagbibigay buhay at kaligtasan. Kilalanin din namin ang magagandang gawain ng iyong ginagawa sa buhay ng aming kapwa-tao. Nakilalanin ang iyong presensya sa kanila. Kilalanin ang iyong presensya mabuting gawain, lalong-lalo na sa pagtulong sa mga nangangailangan. Hiniling namin to sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang magandang balita ay hango kay San Mateo, Kapitulo 21, versikulo 23 hanggang 27. Ang magandang balita. Nang panong iyon, pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang mga matatanda ng bayan, at siya'y tinanong, "Anong karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko na rin kayo. Kapag sinagot niyo ako, saka ako naman sasabihin sa inyo kung anong karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi tayo naniwala? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumugot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin ka nawa, O Kristo. Ang Ebanghelyo ay nagtuturo sa atin na manindigan sa katotohanan, manindigan sa ating pananampalataya, manindigan sa mga values we stand for. Huwag po tayong matakot. Sabi nga ni Jesus, kaya ito'y ipakilala natin sa salita, sa gawa, at sa ating buhay. Kilalanin ng propeta in our midst. Kilalanin ang katotohanan at hindi ang fake news. Kilalanin ang mga mabubuting gawain ng ating kapwa para sa bayan at para sa atin. At lalong-lalo na kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos na sumasapit sa araw ng Pasko. Pag kinikilala natin ang magandang gawain, ang presensya ng Diyos sa ating lipunan at sa ating kapwa, mapapasa atin, darating sa ating buhay ang ating Panginoon, sapagkat kinikilala natin siya at tayo'y naninindigan. Ipagpatuloy po natin ang ating panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, tulad ng pagpapatawad namin sa nagkaasala sa amin, at huwag kami paintulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Manalangin po tayo sa lahat ng taong naninindigan sa kanilang pananampalataya at inuusig. Naibigyan sila ng karunungan at tapang ng Panginoon na manindigan sa kanilang pananampalataya. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin. Manalangin tayo sa makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyo at God bless you.